madaling araw, nagbabalsamo ako. Minsan may naririnig akong kumakatok. Sana walang tao, sana walang tao. Oh my God. Diyan nilalagay yung mga dugo. Takip ng kabaong, guys. Dito nilalagay yung mga bangkay. Meron ba akong elemento, espiritu na kasama dito ngayon? Dito na ngayon tayo sa abandonadong punerarya dito sa Pampanga. So time check, oras ngayon is 12:18 hating gabi. Check natin kung anong meron dito. Tara, samahan nyo. Pinasok ko to ng mag-isa ng hating gabi para malaman kung totoo nga ba ang kwento sa lugar na to. At pagdating sa taas, meron akong natagpuang mga kwarto. Dito amoy bulaklak, guys. Binibigay siguro dati sa mga namatay dito. Naiiwan yung amoy. Which is hindi ko sure naman kung yun or mga espiritu na yung nandito. I-check ko na dapat ang kwarto nang biglang mangyari to. What the heck? Parang pinapaalis niya tayo. Kaya nagmadali na akong pumasok dahil parang pinapaalis na ako dito. At pagbukas ko ng pinto, ito ang bumungad sa akin. Oh my God. Dito sira-sira na, guys. Yun lang medyo nakakatakot kasi punerarya to eh. So ibig sabihin, dito nilalagay yung burol. Isa ito sa mga kwarto kung saan inilalagay ang bangkay pag may lamay. Iba yung feeling dito kasi dito nilagay dati yung lamay. Kasi yun, meron pang may mga tagas pa, guys. Para siyang pulang mancha. Nababalot na din ng alikabok ang mga dating kwarto at banyo dito. Halatang napag-iwanan na ng panahon. Check pa natin dun sa kabila, guys. Tingnan natin kung ano pa yung mahanap natin dito. Kaya lumipat ako sa kabila para tingnan kung anong aking makikita. At dito banda, naiwan pa ang mga lumang gamit at kalendaryo kung kailan ito huling inabandona. So dito siguro binuburol din. So 3 kwarto dito, guys. Pero sobrang lawak niya. Meron pang upuan, no? 2008 pa siya. 2008 pa yung last na ano dito, guys. Burol. Sa likod lang ng pintuang to may mga naiwan pang gamit ng mga dating namamahala dito. Mga sirang upuan, mga lumang magasin at mga parte ng kuryente. Sira-sira na din ang kisame dahil sa katagalan ng iniwan. So mapapansin nyo medyo maingay pa, may dumadaan. Kasi tabi lang to ng highway, guys. Check natin to kung ano meron dito. Chinek ko ang kanang pintuan anong meron sa loob nito at kakaiba ang disenyo ng pinto kumpara sa mga unang pinasok ko. Tibay ng pintuan nila, guys. Hardwood yung ginamit. Tapos yung mga curvings, yung ganda pa. At pagpasok ko sa loob, ito ang tumambad sa akin. Oh my God, ang lawak nito. Dito nilalagay yung kabaong siguro. Pero sana wag naman tayo makahanap ng kabaong dito. Napakalawak ng silid na to, para siyang bahay dahil may sariling kusina, mga kwarto at banyo. Halatang ginawa ito para sa malalaking pamilya o mga kilalang tao na pinaglalamayan dito. Pero wala na siyang kisame. Tinanggal na siguro yung kisame kasi papansin nyo dito wala na sa taas. Pero dun, meron pa. Papasok na dapat ako sa mga kwarto nang bigla akong may narinig na mga yabak sa silid na to. Siguro mga... Tinawag ko kung may tao pero walang sumasagot. What the heck? Ito po? At maya-maya lang, sinilip ko pero wala akong nakita kahit anino at hindi ako sigurado kung hagip ito ng mikropono pero para itong naglalakad papalapit sa aking pwesto. Delikado kasi baka tao.
Di ko alam kung rinig dito sa mikropono guys, pero may mga tumutunog dito. Yapag dyan, oh. So, check natin mamaya. Tingnan natin kung ano meron dyan. Pero dito sa harap guys, yan makikita nyo. Sobrang lawak nito. Ang putyang gala. Pero may mga yapak dito. Hindi nawawala ang tunog kaya nagmadali na ako. At dito sa unang kwarto, meron akong napansin sa kanilang salamin. Siguro ito, tulugan to. Kasi may mga cabinet eh. Tapos ang lalaki pa ng cabinet dito guys, oh. Ito pa yung isang creepy dito guys kasi yung salamin na yan, nakaharap siya dito sa pinto. Pagkakaalam ko, bad omen yun eh. Pag yung salamin, nakaharap sa mismong pinto. Habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko dito. At paglipat ko sa kabilang kwarto, meron akong nakitang imahe na nagpatayo sa aking balahibo. Oh my God, ito, kwarto din? Oh my God, ano to? What the heck? Kagi ang creepy ng ano guys, ng picture. Di ko alam kung ano yan eh. Pero para siyang possessed or what. Bigat sa ulo dito. Lumabas na agad ako para sana tingnan ng kusina nila. Dito banda, ito yung kitchen. Tapos dyan kanina yung may tumunog. Check natin dito kung anong meron. Pero habang tinitingnan ko ang mga gamit na natira, meron akong narinig na naglakad sa aking likuran banda. Guys, no joke. Naglalakad dito banda. Guys, no joke. Naglalakad dito banda. Yan. What the heck? Shit. Sinubukan kong puntahan kung saan ito nanggagaling. Oh my God. Hagdan. May hagdan dito guys. Ano to? Saan papunta to? At pagbaba ko ng hagdan, meron akong natagpuan na hindi ko inaasahan. Oh my God guys. Mayroong patay na ibon. Hindi magandang senyales to. Ano to? What? Gagi? Karo? What the heck? Naiwan pa dito ang mga karo kung saan sinasakay ang mga pumanaw. Dito nilalagay yung mga bangkay. Tapos dito may mga gamit pa. Meron pa dito. Akala ko nung una sa parking lot lang ako napunta. Pero nang dumiretso pa ako, meron akong natagpuan na magpapalala ng kilabot ko. Ito ata yung morgue guys. Napakaraming gamit ang naiwan dito. May mga carpet na ginamit sa lamay, takip ng kabaong at mga personal na gamit. Mga nilalagay pag ano, dinidisplay nila sa tabi ng kabaong. Oh my God guys. Gamit pa ata to ng bangkay dito. Yan o. Ito. Yan to. Oh my God guys. Ito siguro uniform nila dati. Takip ng kabaong guys. Pero kristal siya. Akala ko nung una ito lang ang aking makikita. Pero pagtingin ko sa dulo, bumungad sa akin to. What the heck? Kabaong. May kabaong dito guys. Kaging bigat sa ulo dito guys. Kaging lansa ng amoy dito. Andito din ang higaan kung saan nililinis ang mga bangkay. At kahit sobrang kabado, sinubukan kong mag-EMF kung merong masasagap dito. Umipitik siya. Yan, dito tayo. Wala tayong hawak or anything. Yun o. Hindi stable ang palo ng EMF. At nang sinubukan kong magtanong, Meron ba akong elemento, espiritu na kasama dito ngayon?
Feeling ko may imprint dito. Kasi dito, ini-imbalance. Oh my God. Bago natin explore ng ibang parte, gusto ko lang sagutin ang mga tanong kung saan kami kumukuha ng funds para mapag-explore. Nag-invest kami ni Dayan sa isang trading app which is ang Pocket Broker. Isa itong trading platform kung saan pwede ka mag-trade ng stocks, crypto, and other currencies. Sobrang dali lang din gamitin, ilalagay mo lang yung email mo, ang iyong napiling password at pwede mong gamitin ang promo code ko na JTCL para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Mas pinadali na rin dito ang pag-deposit at pag-withdraw. I-click mo lang yung finance at makikita nyo na dyan na meron na silang GCash, Maya at other banks. At dahil sa bagong design ng kanilang platform, mas pinadali na itong gamitin at i-navigate para sa mga bagong users at first time traders. Ang isa sa kinagandaan nito, kung first time mo mag-trade, meron silang $50,000 risk-free demo account na pwede mong gamitin na walang nilalabas na pera. Meron din ditong social at copy trading kung saan pwede mong kopyahin ang mga expert traders. So ngayon ito na yung bagong interface ng Pocket Broker. Meron na rin siyang AI trading. So meron tayong 4,698. Gagawin natin, pipindutin lang natin tong green. Yan. Yun! So meron na tayong 5,408. Kaya huwag nyo kalimutan gamitin yung promo code ko pag nag-register kayo, JTCL, para meron kayong 100% bonus. Ilalagay ko ang link ng Pocket Broker dito sa baba. Ngayon tara, samahan nyo kay Kuya. Uy! What the heck? So meaning, may imprint dito. Oh my God, oo nga. Dito pa yung lagyanan ng formalin. What the heck? Bukod sa mga lagyanan ng formalin, may nakita akong tubo na may naiwang dugo ng tao. Dito may tubo. So dyan nilalagay yung mga dugo. So pag tinatanggalan nila ng dugo yung tao, dito diretso yan. Yan makikita nyo meron pang mga marka ng pulang mancha. Shit. Sinubukan kong buksan ng kabaong para tingnan anong meron sa loob. At pagbukas ko, ito ang bumungad sa akin. Wala kasi akong gloves eh. Paano kaya buksan to? Oh my God! Sana walang tao, sana walang tao. What the heck? Uy! May naiwan pang konting mancha at baka sa loob nito na parang ginamit bago iniwan dito. May mancha pa sa loob. Explorin muna natin yung taas. So try natin mag-investigate dito mamaya. Tingnan natin kung may masasagap tayong sagot. Palabas na sana ako nang bigla kong may narinig na tunog galing sa kabaong. Uy! Oh, tiyanggalan. Tumunog yung kabaong. Kaya dali-dali akong umakyat sa taas. Pero habang papalapit sa pinto, bigla akong napansin na parang may sumusunod sa akin. Uy! What the heck? Hindi magandang senyales to guys. So guys, dito meron pang isang pinto. Ito yung hindi natin napasok kanina. Check natin kung anong meron. And kung na-appreciate yung mga ginagawa ko dito guys, please do subscribe para marami pa tayong mapuntahang lugar gaya nito. Pagbukas ng pinto, meron akong nakitang hagdan. At pag-akyat sa taas, dito ko natagpuan ang isang malawak na pahingahan. Merong swimming pool. Yan oh, laki oh. So parang mini resort siya guys na dito siguro sila nagpapahinga. Kung maririnig nyo dito, medyo maingay. And time check ngayon, 1:28. Pero marami pa rin dumadaan kasi highway nga siya. Ibang-iba ang pakiramdam dito kaysa sa baba, pero napakarami ding gamit ang naiwan dito sa Ang taas. daming lababo dito tsaka guys, lutuan. Tapos meron pa sila dun oh. Meron pang table dun na pwede sila mag-picnic. Pero dito pa yung mga nilalagay nila sa guys, mga rug. Kaya bumalik na ako agad sa baba para masimulan na mag-imbestiga. Sinet up ko na agad ang mga gamit at camera, pero hindi pa ako nakakapagsimula. Ito agad ang nangyari. Guys, nung inon ko siya ulit, lowbat na siya kanina,
Pag on ko, full battery na naman. Hindi maganda to. Parang pinaglalaroan ng isa kong kamera at maya-maya lang. What the heck? Meron na detect ang Tatsulok kaya nagsimula na agad ako magtanong. Kung meron akong espiritu na kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunugan yung mga gamit na dala ko? Meron ako ditong dead bell, pwede mo yung hawakan, tutunog po yan. Merong nasasagap ang REM pad kaya tinanong ko agad kung ano ang kasama ko dito. Gusto ko lang pong malaman kung espiritu kayo o elemento. Kung espiritu, patunugin nyo po ng isang beses yung dead bell. Kung elemento, 2. Tapos kung espiritu po, pwede nyo pailawin yung Tatsulok ng green. Kung elemento, pula. Habang naghihintay ng sagot, meron akong narinig na tumunog galing sa likuran at maya-maya lang. Oh my God. Green. Espiritu. Kinumpirma nito sa Tatsulok at sa sumunod na tanong. So, kung espiritu ka, pwede mo bang patunugin yung bell? Yes. Green. Okay, so kahit isang patunog lang po ng bell. Hindi ito sumagot agad pero habang hinihintay ko ang sagot, meron akong narinig na mga yapak papunta sa akin at maya-maya lang. What the heck? May mga apa akong naririnig, guys. Biglang pumitik lahat ng gadgets at bigla na lang. Oh, tiyang-gala. Guys, Hindi na nito pinatigil ang mga gamit at sa point na to hindi ko na rin alam ang aking gagawin lalo't mag-isa lang ako sa morging ito. guys. Hindi na siya tumitigil. Kayo po ba yung naninirahan dito sa kabaong to? Pasensya na po, gusto ko lang po makipag-usap. Pwede nyo na pong patigilin. Oh my God. Tugma ang mga sagot nito kaya nagpatuloy lang ako kahit sobrang kabado dahil hindi pwedeng putulin ng agaran ang pag-iimbestiga. Gusto ko lang po makipag-usap, hindi po ako naparito para manggambala. Sinubukan ko rin i-reset baka naglolo ko lang ang gadget dito pero meron pa rin itong nade-detect. Okay, i-reset natin guys ha. Check natin kung meron pa rin. Putyang gala. May nade-detect talaga siya. Oh my God. Mas lalong lumalakas ang palo ng REM pad kaya inoff ko muna at nagpatuloy lang sa pang-imbestiga pero nang binalik ko sa kabaong, Kakilalanan tayo ng balahibo ko guys. Okay. Dito talaga may nade-detect guys. meron pa rin itong nasasagap. What the heck? Kung marami kayo dito, patunugin nyo po ng isang beses yung bell. Tapos pailawin nyo po ng green yung Tatsulok. Kung isa ka lang, 2 beses. Tapos pula sa Tatsulok. What the heck? Marami sila guys. Meron din bang bata dito? Yung narinig ko sa... Shucks. Oh my God. This time tinanong ko kung magtutugma ang sagot nito sa hinala ko. Ikaw po ba yung naririnig ko kanina sa taas? Di maganda to. Ibig sabihin siya nagdala sa akin dito. Tama ang kutob ko na parang may humihila sa akin kanina papunta dito at parang hindi lang espiritu ang naninirahan sa lugar na to. Nilolure niya ako pamunta dito. So ikaw ba nagdala sa akin dito para makita ko yung kabaong? Bukod sa'yo, may iba ka ba bang kasama dito na hindi espiritu? Kung meron, patunugin mo na isang beses. Shit. Guys, so ibig sabihin, hindi lang espiritu yung nandito.
Kaya pala ganun yung amoy kanina, amoy malansa. Kinumpirma nito hindi lang sa dead bell kundi pati na rin sa Tatsulok. Kaya nag-decide na ako mag-spirit box para makumpirma kung espiritu nga ba ang kausap ko kanina pa. Pero bago ko to gawin, sinubukan kong baliktarin gamit ang timing method kung kaya niyang hindi patunugin ang dead bell. Bibilang ako ng 10. Huwag mong patunugin yung dead bell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Maraming salamat. Pwede ba kitang kausapin sa spirit box at sa EVP para mas klaro ang sagot? Oh my God. Kaya dali-dali na ako nagtanong at dito ko nakumpirma na tama ang kutob ko kanina pa. Pwede mo ba sabihin sa akin kung bakit ayaw mo pa pumunta sa liwanag? Ayoko. Bakit ayaw mo pumunta sa liwanag? Hindi. Sunog. Mas lalong lumala ang kaba ko dahil sa mga sagot nito at sa mga sumunod na tanong. Pwede mo ba sabihin ang pangalan mo? Tino? Tino, may kasama ka pa bang ibang espiritu na nandito? Tugma lahat ng sagot nito sa kutob ko at nang tinanong ko kung kaya niyang sabihin ang pangalan ko, ito ang nangyari. Kaya mo bang sabihin kung anong pangalan ko? Gusto niyo na po ba akong umalis?